Kahit sino pang administrasyon ang uupo, kapag tayo mismo sa atin di tayo malinis, tapon lang tayo ng tapon kahit saan, walang mangyayari, kamaradens. Only in the Philippines, man. Brother, ano ba yan? Oy, El Presidente, basta? Bata ko na, city po. Ano sa ganun? November 17, di ba? El Presidente. That was shoutouts Jason. Siya yung El Presidente ng ICRF, Iligan City Riders Federation. So shoutouts nga pala sa mga clubs, no, na member ng ICRF. Ako member ako dyan noon. Yeah, wala na. I'm here without a club. So wala na akong club ngayon, mga kabrad. So thank you pala sa mga founders ng ICRF, no, kay Kinaunding. But yeah, Kinaunding kasi yung nagsastart niyan eh. At least my sense of family, ang mga riders natin na may clubs, okay? Not only on their clubs, but also generally the whole Iligan City. If you have a club, you can be a member of the ICRF too. So tulungan lang mga kamradens. Tulungan lang tayo palagi, no? Oh. Oy. Okay, so right now we have this post. Ito na second cleanest city raw ng Iligan City. No, in the whole Asia ba? Let's inspect that claim right now here in Iligan City. Check natin yung mga kalye. Yan, titingnan natin how clean is Iligan City. Ayun, no, ang linis. Agree naman ako, linis talaga, di ba? Oh, yan, oh. Yan. Very clean. Maliit lang yan, pero clean pa rin. Hoy. Counterflow si Uncle. Yan naman, counterflowies. Let's go. Alright, woohoo! Oh, ang linis. Ang linis talaga. Alright. Kaya naman pala second cleanest city tayo eh. Because it's very clean talaga. Yeah, I love it. Oh, saan ka? Saan ka pre? Saan ka pre? Magle-left ka? O magre-right pala? Hindi left. I don't think so. Uy! Alright! Kaya nga pala na-awardan talaga tayo ng second cleanest city. Ang linis nga pala ng Iligan eh. Very clean! Idol talaga, idol yung Iligan City. Ano to? What's this? Oh, uy! Sayang. Sayang yung sapatos. Ganda ng kulay ah. Brother! Sandali, may bibigay ako bro. Ayan. Alright brother, what's your name? Yanix. Okay brad. Oh, anong ginagawa nito? Pre, anong ginagawa mo pre? Diba mag-straight ka? Diba straight to? I think you're going straight. Mag-i-straight to eh. Shoutout nga pala kay Yanix, yung Grab na nakausap ko. Very nice. Nice bike brother. O ayan o, tingnan nyo, diba? Yan ang sinasabi ko. Hinihintay na mag-ano ba? Yan o, red pa o red. Yan. Yan o, yan, maghihintay lang siya dyan. O yan o, hindi pa, red pa yan. Maghihintay na mag-go. O ayan, muntik na mabunggo yung motor. Yan. Shoutouts nga pala sa'yo pre. Only in the Philippines, man. Yan eh, yan ang technique eh. Kinagabrado yung iba. Yun, galing. Ayun, ang linis. Very clean. Bilib na talaga ako. Kaya pala number 2 tayo sa survey. Ang linis ng Iligan. Bilib talaga ako ba eh. Akala ko di totoo pala. Kasi sabi ng iba, ano daw yun eh, Photoshop daw yun. Di naman. Makikita naman natin na ang linis talaga ng Iligan. Napakalinis mga kamarad. Oy. Very clean. Uy, Tesla bike. Very nice. Nauuso na ngayon yung yung mga electric. Ang ayaw ko sa electric, no, kasi wala kasi siyang sound eh, delikado eh. You know, advocate kasi ako ng eh, nasa gitna ka na ate, ano ba yan? Advocate ako ng safety, no? So, in order to be safe dito sa daan, dito sa road, dapat tayong at least may sound na maririnig tayo ng mga sasakyan. Alam mo naman, air condition yung mga sasakyan. Yung iba, lakas pa ng music, di ka pa maririnig. Yan, di ka makikita. Delikado ka. Tamaan, you're prone to accidents pag wala kang sound. Kaya gusto ko talaga na may at least pipe. Yung pasado naman, aftermarket pipes na pasado naman sa decibel meter, no? Di naman tayo yung maging noise pollution na. Kasi yung iba maingay na talaga eh. First in the Philippines, tapos second sa Asia. Alright. Galing. Lasal. Wow. Shoutouts nga pala sa mga Lasalians, no? Alright. Yan oh.
Lasal, Iligan City, man. Hoy, Chong. Tingin mo na dito, pre. Ayo ha. Sayang nga, oy. Hindi na-gets ni ate yung humor ko. Ganda ng logo nila sa CR. Ihing-ihi ka na ba, no? Now, ito mga kamaradens. Now, to be fair naman, yung kalinisan sa isang syudad, mga maliit na bagay ba? Nagsisimula kasi yan sa atin eh. Kahit sabihin natin na hindi nangongolekta ng basura, yung city, baka may problema sila, di ko alam. Kasi di kasi ako namumulitika eh. Di ako sasali dyan sa mga away nyo, pula at saka blue. Dyan yan nagsisimula sa atin mga tao, no? Kasi yung mga kadalasan nakikita ko is bote ng Coke, bote ng mga mineral water, saka mga wrapper ng mga, ng mga junk food. Kapag itapon natin yan sa kahit saan, syempre mag-accumulate yan, no? Tas dadami. So nasa sa atin rin. Except lang for those yung mga big sako na kahit saan nilalagay. Di siguro nakakolekta ng city government. Baka may problema sila. Di ko alam. Just to be fair naman sa city, no? So ang kalinisan, diyan nagsisimula sa atin. Ika nga, cleanliness is next to godliness. Kapag di tayo nagtatapon ng kahit saan lang, doon tayo sa mga designated throwing sites, yung may mga basura, kung saan nyo binili. So, for example, bumili kayo ng juice o bumili kayo ng may mga basura yan sila. So, doon tayo iinom, doon natin tatapon. So, pag dinadala namin DB, ano kasi take out yan. Di yan enough na reason na itapon natin kahit saan. O, ayan, tingnan nyo. Dami dyan, oh. Oh, mga basura yan eh. Oo. Oh. Sino bang kumakain yan? Sino bang yan Jollibee. Yan, may Jollibee. Ayan, ayan. 'Di ba? Kita niyo siguro, kita niyo naman. Jollibee. Nag-take out sila tapos dyan lang tinatapon. Kaya yung syudad natin nagiging madumi. Kaya di na maging katotohanan yung first in the Philippines tayo or second in Asia. Sino kayang gumawa niyan? Di ko alam. Sino ang nag-photoshop niyan? Kasi nasa sa atin magsa-start. Kapag baka may maraming problema yung syudad, may inuuna sila. Di ko lang alam. Okay, leave a comment below kung anong ginagawa ng gobyerno para dyan with the basura issue. I don't know. Sinasabi ko lang, nasa atin ang nagsisimula. Diba? Tambay kayo dyan. Kumain kayo ng Jollibee, huwag niyong iwan. Dalhin nyo kung saan nyo pwedeng itapon yung designated throwing areas. Dalhin nyo sa bahay nyo. May basura kayo doon. Diba? Basura natin yan eh. Basura nyo yan. So kayo dapat ang responsable dyan. Iwan ko kung anong gagawin dyan. Sunugin nyo ba? Basta basura nyo, huwag nyo iwan kahit saan. Tapos yung mga nag-iiwan pa ng maraming mga basura kahit saan, yun pa yung lakas magreklamo sa mga komento dyan sa sa Facebook. Ano ba yan? Ang mga basura? So magtulungan na lang tayo. Di mag-aaway. Lagi nag-aaway. Noon pa yan eh. Yung pulahan tsaka bluhan, noon pa yan eh. Di matatapos yan. Gawin na lang natin yung part natin. Yung part natin is huwag magtapon kahit saan. Bahala ng gobyerno yan, wala tayong magagawa. Reklamo tayo ng reklamo, wala rin mangyayari dyan. Kahit sino pang administrasyon ang uupo. Kapag tayo mismo sa atin, di tayo malinis, tapon lang tayo ng tapon kahit saan. Walang mangyayari, kamaradens.